And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Number 1 Senator Robin Padilla, naku po mga kapatid, nagsalita na naman. Siguradong sablay agad mga kababayan, no? Sino bang bumoto kasi dito sa senator na ito? At ito na nga mga kababayan, ano? Masyado daw matapang ang ating presidente sa kanyang paninindigan dyan sa may West Philippine Sea. Ayon po yan sa ating number 1 senator na si Senator Robin Padilla mga kapatid, ano. And sige, pakinggan natin, no, kung may banat ba, kung may tira ba itong mga sinasabi niya, and subukan natin i-debunk mga kapatid, no? Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa na YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, pakinggan natin. Masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan eh. Akala mo talaga may tira eh, no? Di ba? Kung makapagsalita, akala mo may ganap talaga bawat sinasabi nitong senator na ito eh. Di ba? Naging number 1 senator lang. Akala mo kung sino magsalita eh. Pinupuna mo yung presidente. Ang tanong, ikaw senator, may nagawa ka na ba? Oh, may naging ambag ka na ba sa bansang Pilipinas? 'Di ba? Tuloy. Kung sa tingin niya, 'yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kokontrahin? Oh. Ito ang pananaw ni Senator Robin Padilla sa mga hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tugunan ang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi ka lang performing sa iyong pagiging senator eh. Tapos pati yung mga desisyon ng presidente, pinupuna mo pa? Nako, buti sana senator kung no? Buti sana kung nangunguna ka diyan sa mga sa mga pagpapasa ng batas eh. Ang problema senator, no? Mas kinampihan mo pa nga yung kaibigan mo na pinagkautangan mo ng loob, no? Noong nakaraang eleksyon kumpara sa ipagtanggol mo yung mga biniktima ng iyong kaibigan. Oh, 'di ba? Sa madaling sabi, Senator Robin, wala talagang nakita ang taong bayan na meron kang magandang nagawa. 'Di ba? Sa personal ko ng opinion mga kapatid Ito personal ko lang na opinion to Bini-baby na nga lang siya dyan sa Senado Dahil every time na pag nagsalita siya, talagang masasabi mong irrelevant lagi sa mga tinatalakay na issue 'Di ba? Tapos ngayon pupunahin mo yung presidente na kung saan gumagawa ng paraan para mabawi yung teritoryo natin diyan sa may West Philippine Sea. Come on, senator. 'Di ba? Maging performing muna tayo, no? Pakitaan muna natin na para sa taong bayan yung pagiging senator mo at hindi para diyan sa kaibigan mo. 'Di ba? Ultimo nga lang yung issue ni Kibuloy, sumablay ka doon tapos ngayon magbibida-bida ka dyan, no? I-questionin mo yung ginagawa ng presidente natin. Abay, napaghahalata ang pro-China ka rin Di ba? Napaghahalataan Kasunod ito ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa gaya ng Maritime Cooperative Activity kasama ang Australia, United States at Japan. Ganoon din ang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, US at Japan kung saan dumepensa ang China sa naging pahayag ni US President Joe Biden at sinabing hindi ito magpapatinag sa Mutual Defense Treaty. Tingin ng senador, mas lumalala umano ang tensyon sa West Philippine Sea kumpara sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumalala ang tension dyan ngayon sa may West Philippine Sea dahil nakikita kasi ng China, no, na sinusuwag natin sila sa pamamagitan ng paninindigan natin, no, sa katotohanan at sa ating karapatan dyan sa may West Philippine Sea dahil sa atin yan Kaya nagkakaroon ng tension. Samantalang nung panahon ni Digong, no, kumbaga tiklop tayo nung panahon ni PRRD dahil nga kaibigan natin ang China nung time niya 'Di ba? Kumbaga sinailalim niya ang bansang Pilipinas sa isang kasunduan na hindi naman dapat. O kaya walang gaanong tensyon, Mr. Senator.
Baka hindi mo naiintindihan yung mga bagay na yan. No? Kailan ka lang ba pumasok sa politika? No? Hindi naman ibig sabihin na porket sumama-sama ka dati, no, sa mga Coast Guard at mga Navy dyan papuntang West Philippine Sea, sapat na yon para sabihin nating experience experienced politician ka pagdating sa issue dyan sa may West Philippine Sea. Iba po yun, Mr. Senator. Di ba? Iba po yun. Kailangan siguro, Senator Robin, no, panindigan mo yung pagiging number 1 senator mo. At do some research, Mr. Senator. No, para namang hindi tayo magmukhang katawa-tawan yan, no, sa harap ng iyong mga kababayan tuwing ikaw ay nagsasalita. Di ba? Tingnan mo yung mga komento sa'yo sa bawat mga, tawag dito, mga news channel dito sa YouTube and Facebook. 'Di ba? Tingnan mo kung nasisiyahan ang taong bayan sa iyo. Ang naniniwala lang naman sa iyo yung mga iilang tao lang naman na supporters ni Kibuloy. Pero majority sa lahat ng mga Pilipino hindi ka approve, Mr. Senator. 'Di ba? Ang daming ngang nagsisi na bakit ka binoto nila, maging ako, Mr. Senator, ha? Nagsisi din ako na binoto kita. Dahil akala ko dati, may magagawa ka. Sa bandang dulo pala, putya. 'Di ba? Lumabas din ang tunay mo na kulay. Alam mo, ang pinakamalaking sablay mo dito, Senator Robin, na kung ito ay mapapanood mo, ang pinakamalaking sablay mo, no? Hindi nakikita ng taong bayan na para sa masa ang iyong interes. No? Tingnan na lang natin yung issue diyan kay Kibuloy. No? Mas kinampihan mo si Kibuloy kumpara doon sa kampihan mo yung mga inabuso ni Kibuloy. 'Di ba? Tingnan mo kung saan ka nag-take side. Doon ka sa ng abuso, hindi yung inabuso ang binigyan mo ng simpatya. Tapos ngayon, pati itong national issues natin, no, patungkol dyan, especially dyan sa may West Philippine Sea, no, na matinding mainit na pinag-uusapan, magbibigay ka ng komento tungkol sa ginagawa ng presidente na kesyo matapang ang presidente, Senator. Siguro natatapangan kayo dahil naduduwag kayo. Natatapangan kayo sa ginagawa ni BBM dahil kayo kasi naduduwag kayo na ipaglaban yung teritoryo na yan. 'Di ba? Magtanong ka kaya sa mga kapwa mo mambabatas, magtanong ka kila Mig Zubiri. Nang maliwanagan ka kung ano ba ang pinaglalaban natin dyan sa may West Philippines. Hindi yung magbibigay ka ng komento mo, Senator. No? Number 1, Senator Robin. No? Huwag kang basta-basta magbigay ng komento mo na kesyo natatapangan ka sa presidente. 'Di ba? Tingnan mo yung reaction ng taong bayan. Pag sinabi natin taong bayan, Senator Robin, majority ng mga Pinoy, no? Majority ng mga Pinoy ayaw sa pinagagawa mo diyan sa Senado. No. Real talk lang tayo dito, Senator Robin. 'Di ba? Sablay kumbaga hindi worth it yung boto ng taong bayan sa iyo, Senator, 'Di ba? Noong una pinapalagpas pa natin yung mga mga konting mali mo diyan, baka naninibago lang kasi bago pa sa posisyon. Pero putya, noong kinampihan mo na si Kibuloy at pinaglaban mo pa talaga, 'di ba? Yun talaga ang doon mo talaga pinatunayan sa taong bayan na isa kang useless na senator. Useless. Tapos ngayon susubukan mong magbigay ng komento dito sa issue ng West Philippine Sea. Huwag naman ganon. Kami kasi, no, handa kaming harapin kahit anumang kakahinatnan nitong pakikipaglaban ng ating presidente sa may West Philippine Sea dahil kami, naniniwala kami na once tuluyang nabawi ng Pilipinas yung West Philippine Sea na yan, no? At tuluyang kumbaga mapanatili na natin yung katahimikan diyan at makapag-drill na tayo ng langis. Naniniwala kasi kami, Senator, na gaganda ang buhay ng Pilipinas dahil ang ugat lang naman ng kahirapan ng bansang Pilipinas ngayon, no, isa sa main cause, no, ng inflation ng Pilipinas ngayon, mataas na inflation natin dito sa loob ng bansa is yung mataas na presyo ng langis, 'di ba?
At baka hindi mo alam, Senator Robin, no, na may domino effect 'yan sa ekonomiya natin once na mataas ang angkat ng langis. No, na kung saan hindi naman talaga dapat tayo nag-aangkat ng langis dahil meron tayong malaking resources ng langis diyan sa may West Philippine Sea. No, yang pinupuna mo ngayon na pinaglalaban ng presidente. 'Di ba? Sana matauhan tong senator na ito, no? Ayon sa senador, dapat sa mga kalapit na bansa humihingi ng tulong ang Pilipinas. Ah? Nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar Ah? na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN. Ang tanong, 'di ba? Ang tanong, may magagawa ba ang ASEAN pagdating sa issue ng West Philippine Sea? Kung tutusin, ito hindi tumitingin ng balita tong senator na to 'Di ba? Tingnan nyo mga kapatid ang Vietnam, Malaysia at Indonesia, no? Hinarang din ng bansang China 'yan. The same issue din mga kapatid, no? May territorial issue din kumbaga. Yung conflict ng tatlong bansa na 'yan sa bansang China. Pero anong ginawa ng tatlong bansa na 'yan? Pinalagan nila ang bansang China. 'Di ba? Dahil nga yung mga teritoryo din ng mga bansa na 'yan, Indonesia, Malaysia, tapos Vietnam, inaagaw din itong bansang China. Pinalagan ng tatlong bansa na 'yan ang China, may nangyari bang giyera? Halatang hindi nagre-research itong si Senator Robin, mga kababayan, or mahina yung mga researcher nitong senador na ito. Dito sa Asia, ito makinig ka, Senator, dito sa Asia, bukod tanging Pilipinas lang ang binubuli ng bansang China. Tayo lang dito sa Asia, Senator Robin, ang wina-water cannon ng bansang China. Baka hindi nyo po alam yon. Nagmumuka tayong kengkoy sa buong Asia dahil sa pinaggagawa ng China sa atin. Hindi mo alam yon, Senator Robin, ano? Kailangan siguro mag-research ka, Senator. Dapat siguro bago tayo magsalita konting research naman para makatwiran naman, 'di ba? Hindi naman tayo para hindi tayo magmukhang katawa-tawa diyan sa harap ng taong bayan. 'Di ba? Mag-research ka. Vietnam, Indonesia, Malaysia. Lahat 'yan sinusubukang agawan ng China ng teritoryo, pero anong nangyari? May nagawa ba ang China sa kanila? Wala. Nagdi-drill na nga sila ng langis ngayon dun Nagdi-drill na sila ng langis mismo doon sa teritoryo nila na inaangkin din ng bansang China. Tapos nananakot ang China, tinatakot sila ng bansang China, may nangyari bang giyera? Itong senator na to, mga kababayan, kulang talaga. Kulang talaga sa kaalaman si Senator Robin. Kaya nga ito yung sabi ko sa inyo, mga kapatid, Hindi naman sa minamaliit natin yung mga artista, pero dapat siguro pag naghalal tayo ng leader sa susunod, ito lesson learned na rin para sa ako, mga kapatid, may natutunan na rin ako dito sa mga pangyayaring ito na hindi porkit artista, hindi porkit nagpapakitang gilas diyan, nagtatapang-tapangan dyan, sapat na yan na basihan para iboto natin sila para sa mga ganitong posisyon. Diba? Totoo yan. Hindi ko naman sinasabi na pag-artista walang karapatan maging politiko. Pero, syempre, mga kababayan, iba pa rin ang may alam. Kumbaga, bakit pa tayo buboto ng mga hindi sigurado? Hindi sigurado sa kanilang sa kanilang kaalaman pagdating sa sa politika, especially dito, tulad nito mga national security natin na mga issue. Kumbaga, bakit pa tayo boboto ng isang artista na kung saan pagka-artista lang ang alam at wala naman talagang konkretong knowledge pagdating sa isyong pangbansa, 'di ba? Yun lang yun At ito yung naging resulta, mga kapatid,
no, sa ganong pagkakamali natin. Dahil ako, aminado ako, bumoto ako dito. At maraming bumoto dito. Huwag kayong mag-deny-deny dyan. Binoto nyo to, kaya naging number 1 senator to. Diba? Pero anong naging resulta? Taliwas sa inaasahan ng taong bayan yung kanyang pinakita ngayon. Simpleng research lang, wala eh. O basta nagkomento na lang siya, hindi man lang niya inisip na dito sa Asia, no? Bukod tanging Pilipinas lang ang binabalahura ng bansang China ng ganito kalala. Tayo lang mismo 'yon, ang nag-iisang bansa dito, mga kababayan. Lahat ng mga bansa na sinusubukang ibuli ng bansang China pumapalag talaga. Samantalang tayo dito, no, dumadaan pa tayo sa mga diplomasya, etc. No. At anong nangyari? Nagsasuffer tayo ngayon, no, sa mataas na bilihin. Na kung saan hindi naman talaga dapat dahil may tamang resources tayo ng langis. 'Di ba? Tapos itutulak pa ni Panelo para maging senator daw. Kamusta naman ang Pilipinas pag dumating yung panahong yun? Kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng atin, puro siya ASEAN kasi, mga kapatid. Hindi yata niya alam kung ano ang ASEAN eh. At sino yung mga member dyan eh. At lahat ng nasa ASEAN, hindi lahat yan tutulong dito sa bansang Pilipinas. Dahil may kanya-kanyang interest din yan. Oh, at sino ba ang may pinakamataas na impluwensya sa ASEAN? 'Di ba, China? Oh. Dahil ang China talagang maskulado daw, no? Malaki daw yung naval army nila. Sila nga daw pinakamalaki eh. Oh. Kaya nga itong China sobrang abusado eh, no? Yung mga maliliit na bansa binubuli niya. Ninanakawan niya ng teritoryo, pero anong nangyari? Pinapalagan siya. Oh. Ang Pilipinas, ito yung pinakakulelat sa lahat, no? Dahil wina-water cannon na tayo, dumating na tayo sa punto na sa loob ng ating teritoryo, doon tayo wina-water cannon ng bansang China. Oh. Hatingin mo may magagawa ang ASEAN, yung ASEAN na pinagsasabi mo, 'di ba? Walang magagawa 'yan, Senator Robin. No? Kaya do some research, no? Homework mo 'yan, bibigyan kita ng homework mo. Mag-research ka po, Mr. Senator, para hindi ka magmukhang katawa-tawa. 'Di ba? Mag-research ka. Malaysia, Vietnam, Indonesia, lahat 'yan pumalag sa bansang China eh. Oh. Samantalang tayo, 'di ba? Dito pa tayo sa loob mismo ng ating exclusive economic zone, binubuli ng bansang China. Tapos sasabihin mo masyadong matapang ang ating presidente? Oh. Wala, kulang. ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin. So, ano pinagdadaldal mo dyan? Desisyon pala ng Pangulo yun. Anong pinaglalaban mo dyan, Senator? Diba? Akala ko naman may sasabihin talagang mas maganda pa sa ginagawa ng presidente. Diba? Pag nagkomento ka sana, dapat may tira. Hindi yung sasabihin mo lang din pala sa bandang dulo, desisyon niya yan. Wala ka rin palang magagawa sa desisyon ng Pangulo eh. Ba't ka pa nagpa-press con? Ba't ba tinalakay yan sa press conference mo ng mga ganyang mga katanungan? Sana nung tinanong ka nung reporter, no, sinabi mo lang sana, pass muna ako dyan. Diba? Wala din naman ako magagawa sa desisyon ng Pangulo eh. Hindi yung sasagot-sagot ka dyan para sabihin na may sinasabi ka. Tapos sa dulo pala sasabihin mo, desisyon niya yan eh. Diba? Wala. okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, Ang problema nga po, Senator, walang nagtatanong. Wala kasi nagtatanong, Senator. Yung mga reporter siguro tinanong ka dyan. No? Pero kung suggestion mo, no, para sa interest ng taong bayan, wala eh.
Walang gustong magtanong sa iyo sa mga bagay na yan, Senator Robin. Tandaan mo yan. Walang gustong magtanong sa iyo dahil alam namin na bias ang desisyon mo. Bias ang opinion mo pagdating sa mga ganyang bagay. Dahil sino lang ba ang alam mong tama? Si Duterte. Diba? Dahil sabi mo nga, mananatili kang tapat sa mga Duterte dahil may utang na loob ka sa kanila. So bakit ka namin papakinggan sa mga sinasabi mo, Senator Robin? Diba? Ganun lang kasimple yun. Oo, iniidolo kita siguro sa pagiging artista. Diba? Lalo na yung kataga mong, kung may ranggo lang ang mga tanga, general ka na. Oh, gusto ko yun. Gusto ko yun. No, gusto ko yung kataga mong yun. Diba? Pero pagdating sa politics, wala eh. Thank you na eh. Binagbigyan ka na. No? Siguro sapat na itong 6 na taon, Senator Robin, na binigay sa iyo ng taong bayan. Binigay na tawag nito, tsansa ng taong bayan sa iyo para i-prove mo sana ang iyong sarili. I-prove mo na may sapat kang galing, no, sa ganitong larangan ng trabaho. Pero wala eh. 'Di ba? And ito yung unang beses at huling beses mo nang makakaapa ka, no, bilang isang politiko, no, sa national position. Panigurado niyan, Senator, wala nang kasunod yan. Sablay eh. Sana hindi na umabot doon. Hinihimok ngayon ng senador ang Pangulo na ipaliwanag sa publiko ang ginagawa nitong hakbang kaugnay ng West Philippine Sea at Hinihimok ng senator ipaliwanag sa publiko. Ibig sabihin, mga kapatid, siya na lang pala yung hindi nakakaintindi sa ginagawa ni President Marcos. Di ba? Hinihimok ng senator, no, na ipaliwanag daw ni BBM yung kanyang ginagawa patungkol dyan sa may West Philippine Sea. Ang ibig sabihin ng mga kababayan, siya na lang pala yung hindi nakakaintindi. Utang ina. Ipaliwanag sa publiko ang ginagawa nitong hakbang kaugnay ng West Philippine Sea at posibleng epekto nito sa bansa. Hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Oh. Kinain niya rin yung sinabi niya. Ang gulo. Ang gulo. Ang gulo. Ang gulong kausap dito. Mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Oh. Siguro hindi itong oras na maging divided tayo. Pucha. Yan kahit pa paano naman, may tira siya doon Hindi daw ito yung oras na maging divided tayo. O sa tingin mo, tama yung ginagawa nila PRRD? Total, sinabi mo na rin naman na yan no? Na hindi ito ang tamang oras na maging divided tayo. Sa tingin mo ba, Senator Robin, tama ang ginagawa nila PRRD? Na inuudyokan nila ang taong bayan para magalit sa presidente? Tama yon? Total, nandito na rin naman no? Lumabas na rin naman sa dila mo. Hindi mo ba alam, Senator Robin, na yung ginagawa nilang maisog rally dyan, yan ang humahati sa taong bayan? Di ba? Hindi kaya na-inform, Senator Pag-isipan mo yan. Bago mo sabihin yan, ito laging sinasabi to don't say a word na hindi mo alam ang kahulugan. Di ba? Para hindi ka magmukhang katawa-tawa. Sko. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa. Anong ipapaliwanag ng Malacanang sa'yo, Senator? Ano bang dapat ipaliwanag ng Malacanang? Napakasimple, di ba? Napakasimple. Pinaglalaban ng ating presidente yung karapatan natin dyan sa may West Philippine Sea at agree ang buong bansa. No? Majority ng mga Pilipino agree, maliban na lang sa mga pro-China tulad nyo. Kayo lang naman ang hindi agree dyan And according nga, no, sa Okta Research ba yun, no? Majority ng mga Pilipino handang ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas laban sa bansang China.
So ano ang kailangan ipaliwanag ng presidente diyan ngayon? Lahat niyan nahahayag, no? Lahat niyan alam ng taong bayan na may kinakaharap tayong conflict ngayon diyan laban sa bansang China dahil inaagawan tayo ng teritoryo, no? Alam ng buong Pilipinas na nilagay ng dating presidente ang kalagayan ng ating bansa, no? Yung soberanya ng ating bansa sa hindi magandang sitwasyon sa pamamagitan, no, ng pag-agree niya sa gentleman's agreement na kung saan nagsasaad, no, na bawal natin kumpunihin yung ating barko dyan sa may West Philippine Sea. Sumailalim siya sa isang usapan na hindi naman dapat dahil nasa loob yan ng ating teritoryo. Ano ba ang gusto mong ipaliwanag ng Malacanang Senator, number 1 Senator Robin? Diba? Nag-iisip ka po ba talaga, Senator? No? Are you aware sa current situation ng ating bansa? Alam mo ba yung mga nangyayari ngayon, Senator Robin? 'Di ba? Kasi kung pagbabasihan ko yung mga lumalabas ngayon sa bunganga mo, para bang sinasabi mo na hindi mo alam, no? At wala kang alam sa mga nangyayari ngayon. Or masyado ka lang sigurong literal na klaseng tao, no? Na yung kung paano mo lang nakikita tong mga bagay na ito ngayon, yan lang din ang binibigyan mo na, o yan lang din ang pinapaniwalaan mo. Hindi mo tinitingnan yung kumbaga yung broad spectrum na tinatawag, mga kapatid, no? Hindi mo tinitignan yung buo kung magbibinipisyo ba ang bansang Pilipinas pagdating ng araw dito sa ginagawa ng presidente. Wala kang ganun 'di ba? Ang tinitingnan mo lang ngayon yung literal lang na nangyayari, na nagkakaroon ng problema diyan, nagkakagitgitan diyan, nagkakainitan diyan. Pero hindi mo tinitignan yung magiging benepisyo nito later on. Oh. 'Yun ang problema dito, Senator Robin, no? Masyadong mababa yung pananaw mo. Masyadong mababa yung nakikita mo. Talo ka pa ng ordinaryong Pilipino no? Kami, talo ka pa namin kung tutuusin Kasi kami nakikita namin yan na once na panindigan natin yung West Philippine Sea na yan, giginhawa ang bansang Pilipinas dahil mumura na ang langis. At posible yung maging asset ng bansang Pilipinas para maging mayaman tayo, no? Maging mayamang bansa tayo. Dahil yung langis na nakadeposito diyan sa may West Philippine Sea ay sobra-sobra yan sa pangangailangan ng taong bayan. So anong gagawin diyan? Bibenta. 'Di ba? Wala to. Para mas maintindihan ng taong bayan kung ano tong mga naintindihan na ng taong bayan, Senator Robin. Naintindihan na naming lahat, no? 'Di ba? Doon pa lang sa sinasabing 75% ng mga majority ng mga Pilipino, 75% ang handang ipaglaban ng taong bayan. Doon pa lang makikita mo na no? Na aware ang buong bansa, no? Majority ng mga Pilipino aware sa nangyayari, no? At handa silang ipaglaban, no? Kung sakali mang mauwi ito sa giyera. Pero gaya na sabi ko sa inyo, mga kapatid, imposibleng mangyari ang giyera kung sakali mang magkaroon ng giyera, mga kababayan. Imposibleng mangyari sa kalupaan, no? Unless na sabihin ng bansang China na sasakupin na namin ang bansang Pilipinas. Yun siguro mangyayari dito sa kalupaan natin yan. Pero pag yung teritoryo lang dyan, no, yung ipaglalaban ng bansang China, no, yung kumbaga, kung paninindigan lang naman ng bansang China is yung pag-agaw nila sa ating teritoryo dyan, sa dagat lang po ang giyera, mga kapatid. Wala po sa kalupaan yan, no? Ulitin ko sa inyo yan. Mali po yung mga pinapakalat nila na baka pag nagtagyera daw, maraming Pilipino ang masasawi. Paano masasawi? 'Di ba? Kung sakali mang tatarantaduhin din ng China at idadamay niya ang kalupaan natin, ubos din yan lahat ng inchik dyan sa may Chinatown. Panigurado yan. 'Di ba? At yan, na-anticipate na rin ng bansang China yan na kung sakali magkakaroon ng giyera dito, marami ding madadamay na mga kababayan nila dyan sa may Kaya syempre, common sense na lang, no? Common sense na lang. Hindi naman inuudyukan natin yung mga kababayan natin. Common sense na lang. Sino ba ang sisisihin nyo? Di ba yung mga Chinese? Ano tawag mo dyan sa mga nasa Chinatown? Di ba Chinese yan?
O yan talaga pagbubuntungan ng galit ng taong bayan. Ganun lang kasimple yun. O. Kasi syempre, yan lang ang meron tayo gagawin Bawag kung sakali manggirahin tayo ng bansang China dito, kukuha tayo ng isang Chinese dyan Gawin natin pananggalang sa mga ipapalipad na missile ng China ikaw mag-cover sa amin para ikaw matamaan dyan sa sarili nyong bala, di ba? Ganun lang kasimple yan. Ang China, naisip na ng kwan yan. Nag-iisip din yan sila kahit papano, kahit bangag yung presidente nila dyan sa Pentanil. Iniisip din nila yan. Diba? At hindi kasing kitid mo siguro mag-isip si Xi Jinping kahit papano, Senator Robin. Ikaw kasi makitid ka mag-isip Hindi ganun kakitid ang isip ni Xi Jinping. No? Alam din ni Xi Jinping yan na marami silang mga kababayan dito, kaya bakit nila idadamay ang kalupaan? Kung magkaroon ng gera, sa tubig lang yan dahil nandun yung teritoryo yung pinaglalabanan Posible lang ang gera na makarating dito sa lupa kung magdideklara ang China ng total invasion sa buong Pilipinas. Sabihin ng China, hindi lang yung Scarborough ang gusto naming makuha, pati buong isla ng Pilipinas kukunin namin yan. Gusto naming kunin yan. Yun. May magkakaroon ng gera sa kalupaan. Pero panigurado yan, bago makarating ang China dito, ubos na sila sa tubig pa lang. Kaya nga, nangangalap tayo ng suporta ngayon sa ating mga kaalyadong bansa Diba? Mahina talaga tong senator na to. Decisions na ginagawa nila. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Alam na nga namin diba? Magkakaroon ng gera sa katubigan at hindi dito sa kalupaan. Kulit mo. Punto pa ni Senator Padilla, ipatawag na lang ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte para pag-usapan ng issue sa Gentleman's Agreement at maglabas ng iisang pahayag imbes na idaan pa sa pagdinig sa Senado. Sko naman. Narinig mo lang sa balita yan Diba? Narinig mo lang sa balita yan ipatawag na lang Kasi papatawag naman talaga. Sabi pa nga ni BBM pwede namang i-explain ni PRRD sa akin. Kausapin niya ako. I-explain niya ano bang napagkasunduan nila dito. Diba? So bakit mo pa kailangan ulitin yan? Bakit parang pinapalabas mo na ina-advisean mo pa ang presidente ngayon? Sinabi na nga ng presidente yan Narinig mo na nga sa balita yan, diba? Ito talaga masyado to Tsaka bakit takot kang naimbestigahan sa Senado yan? Akala ko ba naniniwala ka sa due process? Yung pagkakaroon ng hearing sa Senado, normal yan, part ng due process yan. O baka naman, Senator Robin, natatakot ka na baka pag nagkaroon ng hearing sa Senado, hindi ka imbitado. Dahil alam namin bias ka. Malamang sa malamang yan. At baka magkahiyaan tayo sa Senado niyan. 'Di ba? Na imbes yung side mo para sa taong bayan, baka naman para kay Duterte yung magiging side mo niyan. Kaya natatakot ka. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun. Kaya kung ako sa Senator Robin, siguro laylo ka na lang muna. Kung sakali mang magkaroon ng hearing sa Senado, laylo ka na lang muna, Senator. Hayaan mo na lang muna yung ating mga mambabatas dyan na imbestigahan nila yan. Kasi nga, gaya na sabi ko, kung walang mapatunayan, di wala. Pero mahirap i-debunk yung sinasabi ng China na sabi ng China sa ilalim ng Duterte administration, meron talagang nangyaring tawag nito, gentleman's agreement, na kung saan nag-usap ang bansang China at Pilipinas, nagkaroon ng kasunduan at ngayon nilalabag natin yung kasunduan na iyon. Mahirap i-debunk yun, Senator Robin, kaya dapat lang talagang imbestigahan yan. Diba? Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security na to. Ano daw? Lahat ng bagay naman kasi kailangan natin sa Senado. Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo tulad ng national security na to.
Bobo to. No? Bobo to. Dapat alam ng taong bayan yan, Senator Robin. 'Di ba? Dapat alam yan ng taong bayan. Tulad niyan. Ang gentleman's agreement na yan, nilihim niyo sa taong bayan. Nilihim ni PRRD yan. Anong nangyari? Hindi ba walang kaalam-alam yung ating mga PCG, yung ating mga Navy? 'Di ba? Wala silang kaalam-alam na may ganong kasunduan. Kung kaya't nagugulat sila ngayon, kinakawawa sila ngayon dyan ng mga taga-China dahil wala silang alam na may gentleman's agreement pala ang Pilipinas at China, no, na kung saan nagsasabi na bawal palang magdala ng pangkumpuni dyan sa barko ng BRP Sierra Madre. 'Di ba? Tapos ngayon sasabihin mo, hindi dapat malaman ng taong bayan, hindi lahat ng bagay dapat malaman ng taong bayan. Particular sa national security, Senator Robin, seryoso ka ba? 'Di ba? Okay ka lang, Senator Robin? Dapat nga, 'di ba? Maging transparent ang gobyerno sa taong bayan, tapos ikaw sasabihin mo, hindi naman lahat ng bagay dapat malaman ng taong bayan. Tapos gusto mo pa maging vice presidente? Delikado to, mga kapatid. 'Di ba? Nahuli siya sa sarili niyang bunganga dito. Hindi daw dapat malaman. Delikado maging leader to. Hindi dapat to maging leader, mga kababayan. May ganung mindset siya no? Naku po, Senator Robin. Ewan ko ba ba't hindi to napapansin ngayon? Ito sinabi niyang ito. 'Di ba? Ba't hindi napapansin to? Ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Kasi nga, ito Senator Robin, sana po mapanood mo yung vlog ko, Sana lang may mag-forward dito kay Robin Padilla, mga kapatid, Alam mo ba kung bakit hindi nagkaroon ng attention diyan dati sa may West Philippine Sea? Dahil sabi ni PRRD, wag na masyadong bantayan yan diyan, yung West Philippine Sea na yan. Nilimitahan niya dati yung rotation ng Coast Guard natin. Hindi mo alam 'yun, Manood ka kaya ng statement ni Justice Carpio, 'di ba? Or ni Renato, sino ba 'yan, yung political analyst, Renato de Castro, 'di ba? Kaya walang tension diyan dati dahil wala ding presensya ng bansang Pilipinas diyan. Yun lang po yun, Senator Robin. Ilang beses lang ba kayo nagkakomprontasyon dyan dati nung sumasama-sama ka sa Coast Guard? 'Di ba? Ilang beses lang ba nangyari yun, Senator? Compare mo doon sa 6 na taon na panunungkulan ni PRRD. At hindi ba? Kaya isa sa mga dahilan din kung bakit walang gaanong komprontasyon dyan, dahil mismong si PRRD pumayag na dito mangisda sa loob natin ng ating exclusive economic zone, yung bansang China. So bakit magkakaroon pa ng komprontasyon nung time na yun, Senator Robin? Common sense na lang po, Senator. Anong komprontasyon ang aasahan mo kung mismong presidente mo hinayaan na ang bansang China na makapasok sa ating exclusive economic zone at mangisda? Talagang walang komprontasyon nung time na yon, 'di ba? Dahil magkaibigan sila ni Xi Jinping kailangan pa nga magpaalam ni PRRD kung magdi-drill siya ng langis diyan 'di ba? Na kung saan pinagbawalan din siya ni Xi Jinping. Wala to talaga, mga kapatid. Wala tayong aasahan dito. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Lumaki nga ng lumaki yan, Robin. Senator Robin. Number 1, Senator Robin. Naging, kumbaga, tumaas ang tension dyan dahil nakikita ng China na naninindigan tayo sa ating teritoryo. Dito pa lang, mga kababayan, makikita na natin Yung kanyang point dito is para din sa interest ng bansang China. Ayaw niya
na makipaglaban tayo. Ayaw niyang ipaglaban natin yung ating soberanya. Ayaw niya na ipaglaban natin yung ating karapatan dyan sa may West Philippine Sea. Di ba? Ayaw niya ng ganun, mga kapatid. Gusto niyang resolbahin ito sa pamamagitan ng diplomasya na kung saan hindi naman tayo pinapakinggan ng bansang China. Diba? Gusto niyang tanggalan ng pananggalang ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-reject sa mga Amerikano na tumutulong sa atin ngayon. Yun ang point niya dito eh. No? Wag na tayong magbulahan dito. Yun ang pinaka-point ni Padilla dito, mga kababayan. No? Gusto niyang mawala ang presensya ng Amerikano dito. At idaan na lang daw sa ASEAN. Oh. Kulang. Wala, ang laki ng kulang nito para maging national leader. 'Di ba? Wala akong nakikitang sense dito, mga kapatid, sa kanyang mga pinagsasabi. 'Di ba? Kayo na humusga dito. At sana mapanood to ni Robin Padilla, mga kababayan, ano? Mapanood niya to. Hindi lang, wag mong idaan sa astig-astig na pananalita, Senator Robin. Tingnan mo yung katotohanan na tayo lang ang bukod tanging bansa dito sa Asia na binabalahura ng bansang China. Oh, tandaan mo yan, Senator. No? Yung ibang bansa, wala naman silang gentleman's agreement sa bansang China. Oh, Malaysia, Indonesia, at Vietnam. Hindi sila nagkaroon ng gentleman's agreement sa bansang China. Oh, may nangyari bang giyera? Oh. Nakita kasi ng bansang China na uto-uto ang mga Pilipino kaya ginaganyan nila tayo. Oh, totoo 'yan. Kaya ngayon hindi nila matanggap, no? Siguro naiisip ng bansang China dati mga tuta ko lang 'to eh. O ngayon kumakahol na laban sa akin ah. O ano ibig sabihin nito? Naiinsulto ang bansang China ngayon dahil kinakagat na natin sila. Lumalaban na tayo sa kanya, no? Yung dati niyang mga utusan, yung dati niyang tuta, no? Yung dati niyang mga puppet, kinakalaban na siya. 'Di ba? Oh, yun yung realidad diyan, Senator, baka hindi mo alam. Oh. Tuta tayong lahat ng China dati, aminin na natin 'yan. Oh. Ikaw, Senator, tuta ka rin. Ako, tuta din ako ng bansang China dati. Lahat tayo. Oh. Kasi sinubmit natin ang ating bansa sa ilalim ng kapangyarihan ng bansang China. Baka hindi mo alam yon, Senator Robin. No? Kaya masakit sa loob ng China ngayon na makita na yung dati niyang mga utos-utosan, yung dati niyang mga tawag nito, mga puppet, no? Whatsoever pwedeng itawag natin na sobrang pangit, no, sa ating bansa, no? Sinusuwag na siya ngayon. Kinakalaban na siya ngayon, no? Yung dati niyang mga gatasan lang, no, na mga Pilipino, sinusuwag na siya ngayon. Oh. Kaya nagkakaroon ng tension dyan ngayon dahil hindi yan matanggap ng bansang China. Oh. Na wala na tayo sa kapangyarihan nila. Diba? Make sense ba, Senator? Dapat siguro mag-aral ka pa, no? Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Hindi naman malalaman ng China yan kung hindi idadaldal ni Roque yan doon sa China, Senator eh. Di ba? Oh, paano ba nakakarating? Paano ba nare-relay doon sa China yung mga issue dito? Oh, hindi ba dahil lang din sa mga kasamahan nyo? Oh, si Roque, inamin niya sa vlog niya yan. Huwag kang denial dyan, Senator, ha? Oh, si Roque, pumupunta ng China yan. Nakikipag-meeting pa nga doon eh. Oh, ganun lang yun. Tsaka wag mong pangunahan kung ano yung gusto ng taong bayan. Kami gusto namin ng hearing eh. Bakit ba? Diba? Gusto namin ng hearing eh. Oh. Ngayon pa nga lang, nahihirapan na nga si BBM mag-reach out sa mga Duterte para ipaliwanag yung bagay na yan eh. So anong kwan yan? Diba? Tsaka, trabaho mo yan. Oh. Bakit nag-o-oppose ka? Bakit ayaw mo na magkaroon ng hearing dyan, Senator? Anong ibig sabihin nun? Di ba? Huwag kang mag-oppose. Kung ayaw mo,
ayaw mong gisahin si PRRD sa Senado, o di wag kang sumali. Hindi naman kami nag-i-expect ng something na maganda coming from you, Senator. 'Di ba? Wala kaming inaasahan ganyan galing sa iyo. Kaya wag kang masyadong assuming diyan, ha. No? Hayaan mo sila Risa Hontiveros diyan ang humawak sa kaso na 'yan, sa issue na 'yan, no? Hayaan mo. Oh, pabayaan mo. Pabayaan mo sila Jinggoy Estrada ang gisa diyan kay PRRD. Oh. Wala naman di naman kami nag-i-expect, no? Sa totoo nga hindi nga kami interesado sa committee mo Kasi wala naman kaming inaasahang maganda lagi. Real talk lang mga kapatid, ha. Walang excitement ang committee nito. No? Mas nakaka-excite pa yung committee ni Riza Hontiveros. May action 'Di ba? Totohanan talaga. No. Pero sa kanya, wala Ano ba asahan natin diyan? 'Di ba? Kay Kibuloy nga lang, anong ginawa niya? Oh. Mahirap magboto ng mga politiko, mga kababayan. Sobrang haba ng vlog ko. Alam niyo, mahirap talaga magboto ng politiko, mga kapatid, no? Na kung saan yung tipong politikong malaki ang pagkakautang sa mga mayayaman. Dahil pagdating ng araw na yan ay maiupo, no, sa pwesto, uunahin talaga niyan, no, yung kanyang utang na loob sa kanyang mga pinagkautangan noong panahon pa lang ng kampanya. Tulad nito ni Robin Padilla. Yun lang naman ginagawa niya, 'di ba? Biruin mo, kakampihan mo yung mga ginahasa, no? Yung mga naging biktima, kinampihan mo. Ay yung nang biktima pala, sorry. Mas kinampihan mo yung nang biktima kumpara doon sa biktima. 'Di ba? Oh, sa tingin mo tama 'yon? Mambabatas ka tapos ganun yung action mo? Tama ba 'yon? Kaya dapat anyway, first and last naman na niya 'to. No. Hindi naman na makakaulit ito. 'Di ba? Madaming mga pwede nating asahan ng mga aspiring politics diyan na masasabi natin may alam talaga. So bakit pa tayo boboto sa susunod? Kumbaga gising na taong bayan no? Tapos na ang era ng pagha-hype lang. Ngayon, credentials na ang pinagbabasihan dito. Hindi na pagha-hype, hindi yung mga leader na bunga ng pagha-hype lang. Ganun po 'yun. Pero si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na naghain ng resolusyon para maimbestigahan ang gentleman's agreement sa Senado, nanindigang dapat isa lang sa pagdinig ang issue dahil sa taliwas na mga pahayag ng ilang opisyal ng nakaraang administrasyon. Tama yun. Dapat lang. Agree ako. No, agree ako na dapat isa lang ito. Hindi rin anya totoo na mas maayos ang sitwasyon sa West Philippine Sea noong panahon ni Duterte. Duterte and his men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. It was during his administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Yan ang hindi alam ni Padilla, mga kapatid. No? Hindi niya alam na noong kapanahunan ni PRRD, no, nagmukha tayong utos-utosan, gatas-gatasan, no, puppet ng bansang China. Hindi niya alam 'yun. Tapos ngayon sasabihin niya, 'di ba? Huwag nang idaan sa hearing. Bakit hindi? Kung yun naman talaga ang nararapat, bakit hindi? May due process nga tayo, 'di ba? Kaya kung masakit sa loob niya yung idaan ng former president sa ganito, di wag siyang umaten, hindi naman natin siya inaasahan, di ba? Kayo ba umaasa kayo dito? Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, nawawalan talaga ako ng gana makinig ng hearing pagka committee na niya. Lalo na pag walang ibang guest na mga senator na may sense, no? Na mag-interrogate doon sa mga issue na kanyang tinatalakay. Hindi talaga ako nanonood, mga kapatid. Pag siya nang nagsasalita, wala
Nakakawalang gana eh. No? Idadaan ka lang sa astig-astigan, sita-sitaan, ganun. Wala eh. Di ba? sa bagay, constitutional rights naman daw niya yan eh. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Oh, di ba? Narinig mo? Huwag mo nang ipagtanggol ang best friends mo. Di ba? So, wala eh. Aminin na lang natin mga kapatid na nagkamali tayo sa paghalal sa taong yan. Sa pagiging artista niya, wala tayong problema. Di ba? Magaling na aktor si Robin Padilla. Walang no questions asked, kumbaga. Pero pag sinabi mong politics, abay, wala, punong-puno ng question mark, no? Pag politics na ang pinag-uusapan. Well, antayin na lang natin, no? 6 years. Hanggang sa matapos yung termino niya. Huwag na tayong umasa dyan, mga kababayan. Wala tayong asahan dyan. Diba? Kita nyo? Oh. Nung interest lang niya talaga is para lang din dun sa mga kaalyado niya. Wala, kumbaga, hindi mo makikitaan na pangmasa itong tao na ito eh. Hindi siya pangmasa eh. Yung dating niya, hindi pangmasa eh. No? Ang pinapakinggan lang niya yung mga sumusuporta sa kanya, hindi siya nakikinig dito sa mga sa majority ng taong bayan. Well, expected ko naman na yan dahil ang loyalty niya na kay Duterte galing mismo sa kanya yan. Inamin niya malaki utang na loob niya dito sa mga Duterte. Karapatan naman niya yan eh. 'Di ba? Basta next time matuto na tayo. Huwag na tayong bumoto ng artista, mga kapatid. Yun lang sinasabi ko sa inyo. No? Maliban na lang doon sa mga artista siguro na may pinag-aralan ng tulad ng politics, no? Mga political science, abogasya, mga pwede pa siguro yun. I-consider yun. Pero pagka ganito, action star. Wala tayong asahan dyan, mga kababayan. Tuloy. Sa pagbabalik sesyon ng Senado sa April 29, inaasahang malalaman kung anong komite ang didinig sa issue ng Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea. Dapat yan komite ni Risa Hontiveros, no? Hindi pwedeng hawakan yan ng komite nila Bato, nila Padilla. Dapat kay Hontiveros yan pahawakan, mga kababayan. At kung sino-sino ang ipatatawag para magpaliwanag kaugnay ng kontrobersyal na kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China. Yun, maganda yan. Maganda yan. Una nang nagpahayag sa Senator Jinggoy Estrada na handa siyang dinggin ang issue sakaling ma-refer ito sa kanyang komite na Senate Committee on National Defense. Hindi ako kumbinsido dyan. Mas gusto ko si Juan Hontiveros, mga kapatid. Diba? Kasi si Hontiveros kasi, mga kababayan, opposition yan eh. Nung panahon ni Duterte. So, ang tanungan dyan, grabe talaga. No? Talagang may aasahan tayong magandang discussion dyan pag si Hontiveros ang hahawak. Diba? Kaya nga maganda talaga, mga kapatid, na may opposition dahil pag opposition na ang nag-interrogate dyan, talagang ilalabas lahat ng mga malalalim na tanong. Kumpara naman sa mga kaalyado niya yung mag-interrogate sa kanya na limited lang. Diba? Dapat si Hontiveros. Habang ikukonsulta naman anya ito ni Senator Amy Marcos sa kanyang mga kasamahan sakaling iatang ito sa kanyang komite na Wala din. Hindi ako pabor kay Senator Amy. Si Senator Riza lang talaga ang dapat na komite ni Hontiveros talaga dapat ang humawak dyan. Nang magkaalaman lahat, di ba? Mas maganda yun. Bato, wala din. Amy, wala din. Wag pahawakan ito sa mga komite ng mga kaibigan ni former president. Bias yun eh. Di ba? Bias yun dapat sa talaga nila Hontiveros. Kasi sila Hontiveros talaga maganda ang tanungan dyan. Dahil alam natin na magkalaban sila. So, ibig sabihin nun, parang no holding bars, kumbaga mga tanungan dyan. No? Unfiltered lahat ng mga magiging tanong. Kumpara mo naman dito, pag mga kaalyado niya, di ba? So, kumbaga may pagpipigil, no, sa mga magiging katanungan yan. Para na akong nag-live sa haba ng content ko na to. Anyway guys, hanggang dito na lang itong video na to, no? Wala na rin man na yan sa dulo na yan eh. No? Basta yun lang, mga kababayan, ano? At least dito, na-prove na rin natin na wala talaga si Senator Robin. Puro forma lang, di ba?
Anyway, nangyari na yan eh. Naboto na natin yan eh. Nanalo na yan eh. Kaya, hayaan na lang natin. Pero wag na lang natin paniwalaan siguro. Di naman. Kahit paano naman, may mga naniniwala pa rin naman sa kanya. Pero, yung sabihin mong ako, maniniwala sa kanya, wala eh. Malaking sablay talaga si Senator Robin eh. Diba? Tsaka isipin nyo na lang mga kapatid pag yung mga marurunong talaga sa Senado ang kasama niya sa kwan, natatabunan si Senator Robin eh. No? Yan, totoo. Pag nakakasabayan niya sila Tulpo, sila, sino pa ba yung matitikas yan, sila Hontiveros, wala, natatabunan siya eh. No? Hanggang fill in lang yung dating niya eh. Diba? Pero sabihin mong may argumento na malalim, wala akong nakitang ganun, mga kapatid. Diba? Anyway guys, hanggang dito na lang to. No, at pasensya na kayo kung sobrang haba, no? Kulang-kulang 1 oras, parang nag-live stream na rin ako nito. Paki-like and subscribe sa akin channel, mga kapatid. Adios.